faithful. Hallelujah. May not have much left, but you provide. With every waking breath, I live to high. You hear my every prayer. You are by my side. God, I know you. God, I trust you. I may not have much left, but you provide. With every waking breath, I live to high. You hear my every prayer. You are by my side. God, I know you. God, I trust you. I may not have much left, but you provide. With every waking breath, I live to high. You hear my every breath. You are by my side. I know you. I know. I trust you. I Oh, Jesus, you're a faithful God. You're a faithful God. Oh, trust in you, Lord. Make a Savior. I know that you're real. You are greater. Your love for me will never fade away. Those who walk with you will never be ashamed. Lord, make a Savior. I know that you're real. You are greater. Your love for me will never fade away. Those who walk in you will never be ashamed. I know who you are, Jesus. I know who you are, Jesus. I know who you are, Jesus. I know who you are. I know who you are. Oh, Jesus. Oh, Jesus. I know who you are, Jesus. I know who you are. Yes, God. You are always there, Lord. Through every trial, through every pain, Lord. You are always with us. And you are able, you are faithful to help us in every or in any situation, oh God. So we put our trust in you, our Lord, our God, our Redeemer, our everything. In you we trust, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. And thank you very much sa lahat ng sumusubaybay at patuloy na sumasama dito po sa ating online midweek service. At sa gabi pong ito, ako po ay naniniwala na ang Diyos ay patuloy po na magtuturo sa atin at magpapaalala sa atin kung ano po ang dapat nating ginagawa sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoon. And the title of our message for this evening is Prayer.
At ang text natin pong titignan ay magmumula po sa Jonah chapter 2. Ito po ay buong chapter. Kaya't babasahin po natin ang mga particular verses habang tinatalakay po natin yung ating pong mga points na nais pong makita ngayong gabing ito. At alam po nating lahat na ang istorya po ni Jonah. Ito po ay isa sa mga madalas ituro na kwento. Ito ay napakaraming aral ang ating mapupulot po dito po sa aklat na ito ni Jonah at yung kwento niya. At famous na famous din po ang kwentong ito sa ating mga children ministry. Kapag Children's Sunday School ay madalas maituro, hindi pwedeng hindi alam ng mga bata ito. At marami pong nakakaalam ng mga bata ang kwentong ito ni Jonah. At malamang na malamang, maski po hindi mga mananampalataya, ay alam din ang kwentong ito. So, ang kwentong ito ni Jonah ay kwento nating lahat. Magandang kwento, ang kwento ni Jonah, pero mahirap pakinggan. Mo ba? Masakit sa puso. Totoo lang. Kasi para kang nakatingin sa salamin kapag binabasa mo ang kwentong ito ni Jonah. At sa tuwing makikita mo ang dungis, yung pangit na larawan ni Jonah, nakikita mo rin ang dungis at ang pangit na larawan ng puso ng bawat isa. So malinaw ang utos ng Diyos kay Jonah. Di ba? Malinaw din po ang kanyang pagsuway. Ganon din po sa atin. Malinaw ang mga ipinag-uutos ng Diyos sa kanyang mga anak, sa mga mananampalataya, pero malinaw din ang kanilang pagsuway. Si Jonah po, mga kapatid, ay misyonero. Pero ayaw umalis. Ayaw niyang pumunta para humayo. Tinaguri ang propeta, pero ayaw magsalita. Tikom ang kanyang mga bibig. Buti pa ang mga tripulante na kasama niya doon sa barko. Kung maalala po natin yung binasa nating teksto nung nakaraang Miyerkules. Yung mga tripulante ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam niyo, nangyari, lumapit sila kay Yahweh at sumamba kay Yahweh, ang tunay na Diyos. Itong si Jonah, tumakas sa Diyos at ayaw niyang kilalaning hari na dapat sundin sa lahat ng pagkakataon. Buti pa ang mga kasama ni Jonah sa barko, nag-pray kay Lord, nag-pray kay Yahweh. Si Jonah hindi. Buti pa sila may takot sa Diyos. Si Jonah, sinabi niyang may takot siya sa Diyos, pero walang takot na tumakbo palayo sa Diyos. Tumakas. Pilit na tumatakas sa harapan ng Diyos. Buti pa ang mga tripulante, naawa kay Jonah. Si Jonah, di man lang nag-pray para sa kanila. Di man lang naawa sa mga taga-Ninive na nais papuntahan ng Diyos sa kanya. Buti pa ang isda, sumunod sa Diyos nang ipadala kay Jonah para maligtas siya. Si Jonah, ayaw sumunod para maligtas ang mga taga-Ninive. Yan po si Jonah. Siguro naiisip natin, pasaway pala itong si Jonah. Pero bago po nating lubusang husgahan si Jonah, tignan muna po natin ang ating mga sarili. Sinasabi nating tagasunod tayo ni Jesus, pero di naman tayo sumusunod sa inuutos niya, lalong-lalo na doon sa Matthew chapter 28, verse 19-20, yung Great Commission. Go and make disciples of all nations. Yan po ang inuutos ng Panginoon. Pero
napakarami po ang ayaw sumunod. Baka ang dapat itawag sa atin ay taga-suway, hindi taga-sunod. Di ba? Sumuway si Jonah sa utos ng Diyos. Sumusuway din tayo tulad ni Jonah. Hindi tayo deserving sa anumang mabuti na mga bagay na nagmumula sa Diyos. Hindi tayo deserving na makatanggap ng mga yan. Dapat sa atin parusahan. Dapat sa atin mamatay. Kung hustisya ang paiiralin, lahat tayo susunugin sa impyerno. Di ba? Mabuti na lang, may magandang balita. Ito ay good news para sa akin, para sa iyo, at para sa ating lahat. Merong umako ng parusang nararapat para kay Jonah. Merong umako sa parusa na nararapat para sa atin. So, ang kwentong ito ay tungkol kay Jesus na higit pa kay Jonah. Ayon po sa Matthew chapter 12, verse 41. Ang sabi po rito, sa araw ng paghukom, tatayo ang mga taga-Ninive at sasaksi laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila matapos pangaralan ni Jonas. Ngunit higit pa kay Jonas ang naririto. So siya ang nilunod ng galit ng parusa ng Diyos sa kanyang kamatayan sa krus. Nilunok ng lupa 3 araw, 3 gabi para tayo'y maligtas. Iniligtas tayo ng Diyos sa umagitan ng gawa ni Kristo. Bagamat di tayo karapat-dapat tulad ng ginawa ng Diyos kay Jonah. Samantala, nagpadala ang Panginoon ng isang malaking isda para lunukin si Jonah. 3 araw, 3 gabi siya sa tiyan ng isda. Ayon po sa verse 17 ng Jonah chapter 1. So gaano man tayo kabilis tumakbo sa pagtakas at paglayo sa Diyos, walang mangyayari. Pakatandaan lang po natin, gaya ni Jonah, hindi ka tatantanan ng Diyos hanggang di ka na ibabalik sa pagsunod sa Kanya. Yung paglapit sa presensya niya. So kung ala Jonah ka, stop running away from God. Mapapagod ka lang. Masasayang lang ang oras at energy mo. Ikaw ba naman ang magsiswimming sa loob ng tiyan ng dambuhalang isda? Kahit singgaling kang lumangoy ng mga Olympic medalist? Na kahit kasing lakas ka pa ni Hedelin Diaz, mapapagod ka rin. Manghihina ka at kakailanganin mo ang Diyos. Ang pangyayaring ito kay Jonah ay hindi naniniwala ang maraming tao na ito ay totoong nangyari. Ang sabi nila, parable lang daw ito. O kaya isang allegory. Kasi sino ba naman ang magsusurvive sa loob ng tiyan ng isda? Pero ayon sa Panginoong Hesus, totoong nangyari ito. So bakit hindi natin paniwalaan? Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasabi sa kanyang salita. Sa Matthew chapter 12, nangihingi po ang mga tao ng himala para patunayan ni Hesus na siya ay galing sa Diyos. At ang sabi sa verse 38, walang ipapakita sa inyo maliban sa kahimalang katulad ng nangyari kay Propeta Jonas, kung paanong nasa tiyan ng dambuhalang isda si Jonas sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ganon din naman ang mangyayari sa akin na anak ng tao. 3 araw at 3 gabi rin ako sa ilalim ng lupa. Yan po ay nasa
Matthew chapter 12, verse 38 to 40. So parang ang hirap paniwalaan itong nangyari kay Jonah. Right? Unbelievable ang sequence of events. Di ba, di rin natin maubos isipin at parang imposible kung paano tayo niligtas ng Diyos sa kabila ng kasalanan natin at pagsuway. Ang kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus at ang muli niyang pagkabuhay ay tila baga napakahirap paniwalaan, di ba? Pero ito'y totoo. Dahil totoong nangyari ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo na ating Panginoon. At ito po ay nangyari. Kaya totoo ring nangyari ito kay Jonah. Pero itong si Jonah, di namatay. Di ba? Muntik-muntikan lang. Dahil sinagip siya ng Diyos para siya'y mabuhay. Hindi pa tapos ang misyong ibinigay sa kanya ng Diyos. Hindi pa tapos ang pagtuturo niya kay Jonah. So tayo rin, sinagip ng Diyos mula sa kasalanan at araw-araw pa rin sinasagip ng Diyos mula sa puso nating makasarili. Dahil meron siyang misyon para sa atin. Meron siyang gustong ituro sa atin. Meron siyang gustong gawin sa puso ng bawat isa sa atin. So ngayon naranasan natin ang pagsagip ng Diyos. Ano dapat ang naging unang ang ating mga tugon dito sa ginawa ng Diyos? So tulad ni Jonah, si Jonah ay nanalangin. Siya ay nagpasalamat sa Diyos. So, sa verse 1 ng chapter 2 ng Jonah, nanalangin si Jonah sa Panginoon, sa kanyang Diyos, sa loob ng tiyan ng isda. So, nag-pray din sa wakas si Jonah. Di tulad nung nagbigay ng instruction si Lord sa kanya. Wala siyang sinabi. No, comment siya rito. Tumakas na lang siya. At anong nangyari doon sa kanyang pagtakas? Mamamatay na lang ang kanyang mga kasama sa barko. Di man lang siya nag-pray para iligtas sila ng Diyos. Di ba? Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa bumalik sa Diyos. Pero sa tagpong ito, napapray na siya. Siya ay nasa loob ng tiyan ng dambuhalang isda. So, nararanasan din natin yan. Yan bang di mo na alam kung anong gagawin mo? Di mo na alam kung sinong lalapitan mo? Di mo na alam kung may direksyon pa ang buhay mo? Yan ang eksaktong mga sitwasyon sa buhay na ginagamit ng Diyos para ipakita sa atin na wala nang iba tayong malalapitan maliban sa Kanya. Katunayan nga, inilalagay tayo ng Diyos sa isang sitwasyon na wala na tayong magagawa maliban sa manalangin sa Kanya. Kaya kung feeling mo, wala nang mangyayari sa buhay mo ngayon, wala nang pag-asa, parang sinasabi mong hindi ka nasisikatan ng araw at dahil nilubuan ka na nito. Kumapit po tayo sa ating Diyos. Kasi siguradong nagpapakilala sa iyo ang Diyos. At ganito ang ginawa niya kay Jonah. Dito nanalangin si Jonah. And it is always good for us to pray to God. Di man totally ayos na ang puso ni Jonah, maganda pa rin ang nangyari sa kanya dahil nagpakilala ang Diyos sa kanya. So lumalalim man ang bigat ng problema, mga problema natin sa buhay, dahil sa pagsuway natin, lumalalim din ang pagkakilala natin sa Diyos. So sa prayer of thanksgiving ni Jonah, so paano niya nakilala ang Diyos? At dito po makikita natin, meron po apat na i-share ngayong gabing ito, na that God revealed who He is to Jonah. Nagpakilala ang Diyos
kung sino siya kay Jonah. Una-una po, God listens to our prayers. Nakikinig ang Diyos sa ating mga hinaing, sa ating mga panalangin. Sa verse 2, nakasulat hindi lang simula ng prayer niya, kundi yung summary ng naranasan niya. Ano ang sabi niya? Panginoon, paghihirap ng aking kalooban at kalayaan, humihingi po ako ng tulong sa inyo at sinagot niyo ako. Sa bingit na kamatayan, humingi ako ng tulong sa inyo at pinakinggan ninyo ako. So tumawag si Jonah. Tumawag si Jonah sa Panginoon, kay Yahweh. Personal na pangalan ng Diyos. Inamin na niyang si Yahweh ang kanyang Panginoon at di siya lalayuan. Di siya pababayaan. So ang prayer na ito ay hindi nakafocus sa ginawa ni Jonah. Humingi siya ng tulong. Tumawag siya sa Diyos. Pero yun ay pag-amin na kailangan niya ang tulong ng Diyos. This prayer glorifies God na siyang nilalapitan natin ng tulong. Sa magitan ng prayer, kinikilala nating na nakikinig sa atin ang Diyos. So karaniwan, kapag wala na tayong matatakbuhan at maihingan ng tulong, saka tayo sa Diyos lumalapit. Buti na lang hindi niya tayo susumpatan at sasabihin, anong karapatan mo na lumapit sa akin? Ngayon dahil ubos na ang paraan na alam mo at gusto mo at ginawa mo na ang lahat. Hindi ganun ang Diyos. Hindi siya nanunumbat. God is always there to listen. God is always there to hear our prayers. He's always there to help. Hindi dahil yun ang trabaho niya, kundi dahil gusto niya na maipadama sa atin ang kanyang pag-ibig. Amen? Ang pangalawa po na revelation kung sino ang Diyos kay Jonah is God lead us back to Him. Kung tayo'y nalalayo sa Diyos, ibinabalik tayo ng ating Panginoon palapit sa Kanya. Sa verses 3 and 4, ay ito ang sinabi, inihagis niya ako sa pusod ng dagat. Napalibutan ako ng tubig at natabunan ng mga alon na ipinadala ninyo. Pinalayas niyo ako sa inyong presensya, pero umaasa pa rin akong makakalapit muli ako sa inyo, roon sa inyong banal na templo. Mga kasama niya sa barko talaga ang naghagis sa kanya, sa dagat, di ba? Kasi sila yung bumuhat sa kanya, inagis siya. Pero sabi niya sa prayer niya, inihagis niyo ako. Sino ang kausap dito ni Jonah? Si Lord, ang Panginoon. Ang Diyos ang sinasabihin niya na siya ang naghagis sa kanya. Inihagis niyo ako. So kinikilala ni Jonah na kumikilos ang kamay ng Diyos para disiplinahin siya. Na ang tubig at hampas ng alon sa kanya ay hampas ng kamay ng Diyos. Ipinaramdam sa kanya ng Diyos ang bigat ng malayo sa presensya niya. Sabi niya, pinalayas niyo ako sa inyong presensya. Siya pa nga ang tumakas palayo, di ba? Siya pa nga ang naglayas. Pero pinaranas sa kanya ng Diyos na patungo sa kapahamakan at kamatayan ang malayo sa presensya ng ating Panginoon. Kaya gusto niyang bumalik ka sa Diyos. Nasasabik siyang makita ang templo ng banal na Diyos kung saan mararanasan ang presensya ng Diyos. Nasasabik siyang matikman muli ang sarap ng may malapit na relasyon sa Diyos.
So tulad ni Jonah, sa pagsuway natin sa utos ng Diyos para tayong batang naglayas sa kanilang bahay. Sa hirap ng dinanas niya, gusto na niyang bumalik. Pero natatakot siyang humarap sa tatay niya. Baka salubungin siya ng galit, pagmumura at masasakit na palo. Buti na lang, dahil kay Jesus, malaya na tayong makakalapit sa Diyos. We now have access to God dahil po dun sa biyaya niya. Sabi nga po sa banal na kasulatan na hati na ang tabing ng templo. Pwede na tayong lumapit sa dakong kabanal-banalan. Walang takot na maparusahan. Walang takot na mapagalitan ng Diyos. Tulad ng isang ama sa kwento ni Jesus sa Luke chapter 15 verse 11 to 32. Ito po yung the prodigal son o alibugang anak. Siya pa nga ang sasalubong sa atin. Siya pa nga ang ayayakap sa atin at hahagkan. Kung sabik ka sa presensya ng Diyos, mas sabik siya na magbalik ka sa kanyang presensya. Amen? Pangatlo po, God lift us up in times of trouble. Iniligtas tayo ng Diyos mula sa tiyak na kapahamakan. Grabe ang naranasan niyang desperation sa ilalim ng tubig. Sabi nga niya sa prayer niya, lumubog po ako sa tubig at halos malunod. Natabunan ako ng tubig at ang ulo ko ay napuluputan ng mga halamang dagat. Lumubog ako hanggang sa pinakailalim ng dagat at parang ikinulong sa kailaliman ng lupa magpakailanman. Yan po ay nasa verses 5 to 6 ng Jonah chapter 2. So parang walang pag-asa. Di ba? Parang katapusan na ng lahat. Parang wala nang liwanag na masisilayan. Parang wala na talagang pag-asa. Hanggat buhay ang Diyos, mga kapatid, may pag-asa. Hanggat may buhay, may pag-asa. Ang Diyos natin ay buhay. So mananatili ang pag-asa. Mananatili yung Diyos na kung saan maasahan natin sa lahat ng pagkakataon at hindi tayo iwanan. Kaya nga, ang sabi pa niya sa verses 6 to 7, pero kinuha niyo ako sa kailalimang iyon, o Panginoon kong Diyos, nang parang mamamatay na ako. Tumawag ako sa inyo, Panginoon, at pinakinggan ninyo ang dalangin ko roon sa inyong banal na templo. So wala na siyang ibang malalapitan. Wala nang ibang may hilingan ng tulong. Wala nang kumbaga ibang mapagsasabihin niya na maaaring magpakita sa kanya ng care o yung pagliligtas. Wala na maliban sa Diyos. Sa Diyos na kanyang tinatakasan. Ngayon, wala na siyang kawala. Na-corner na siya ni Lord. Di ba? So, pinatunayan niyang siya lang talaga ang makapagligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan. Ang pagsuko ang nais ng Diyos. Magtiwala tayo sa kamay niya na sasakip sa atin sa tiyak na kapahamakan. God will come near us and save us. Ginawa niya yan. Siya pa ang lumapit sa atin. Bumaba si Jesus mula sa langit to seek and save the lost. Tunay ngang He is mighty to save. Amen? Siya po ang ating tanging tagapagligtas. Ang pang-apat po at panghuli,
na kapahayagan ng Diyos kay Jonah. God's loving way. He is a God na kung saan punong-puno ng pag-ibig. Ang Diyos lang ang karapat-dapat sambahin dahil siya lang ang tanging tagapagligtas. Anong sabi ng verse 8? Ang mga taong sumasamba sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan ay hindi na tapat sa iyo. Heto yung mga kasama niya sa barko na eventually ay kubilala din sa kanyang Diyos. Di ba? Di nga sila tapat sa Diyos. Pero tulad din naman ni Jonah, sila pa nga ang naunang naghandog sa Diyos. Pero kalaunan, yun na rin ang ginawa ni Jonah sa kanyang prayer. Ang sabi sa verse 9, pero maghahandog ako sa inyo ng may awit ng pasasalamat. Tutuparin ko ang pangako ko na maghahandog sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang nagliligtas. So dapat lang na siya ang sambahin. Dapat lang na siya ang pasalamatan. Dapat lang na siya ang handugan. Dapat lang na siya ang paglingkuran. Di po ba? Dahil siya lang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Bakit nga naman tatanggapin ng Diyos ang prayer ni Jonah? Dahil ba maganda ang composition nito? Dahil ba maayos ang theology o doctrine na nakapaloob dito? Dahil ba sa promise at na binitawan niya sa kanyang panalangin? Dahil ba sa potensyal na si Jonah na maging isang mahusay na misyonero? No. It is only because of the grace of God. At yan ang naranasan natin dahil kay Jesus. Siya ang nangako at tumupad ng kanyang pangako. Siya ang templo. Siya ang naghandog. Siya rin ang inihandog para sa ating mga kasalanan. Para makalapit tayo sa Diyos. Wala namang ginawa si Jonah para tanggapin ng Diyos, di ba? Wala naman tayong ginawa o magagawa para tanggapin ng Diyos. Tinanggap tayo kasama ang ating panalangin, kasama ang ating pagsamba, kasama ang ating paglilingkod. Hindi dahil sa usay o sa galing natin, kundi dahil sa ginawa ni Jesucristo para sa atin. Amen? Kaya nga, salvation belongs to the Lord. Yan ang summary ng prayer ni Jonah. Yan din ang summary ng buong storya ng Biblia. Salvation. Alam niyo po, ang salvation sa Hebrew is Yeshua. Diyan galing ang pangalang Joshua. Yan din ang pangalan ng Panginoong Jesus. He is our Savior. We worship because of Jesus. We pray because of Jesus. We serve because of Jesus. Kung naniniwala ka na si Jesus lang ang tanging tagapagligtas, wala nang iba. Talaga namang Diyos lang ang dapat sambahin. Wala nang iba. At kung siya'y karapat dapat sambahin, hindi ba't siya rin ay karapat dapat sundin? Amen? Sa verse 10 ang sabi, kaya inutusan ng Panginoon ng isda at iniluwa nito si Jonas sa dalampasigan. 3 days ago, sabi ng Panginoon sa isda, puntahan mo si Jonah at lunukin para siya'y maligtas. Sabi ng isda, yes Lord, on my way. Agad-agad, sumunod yung isda. Inutusan ulit ng Panginoon ng isda. Dalhin mo siya sa tuyong lupa at iluwa. Sabi ng isda, yes Lord, ngayon din. Makita natin, buti pa ang isda. Sumusunod kay Yahweh. Sumusunod sa kanyang lumikha sa kanya. Yung may likha sa kanya. Ang tao kaya? Tayo kaya? Na binigyan niya ng buhay
at ng bagong buhay at ng buhay na walang hanggan. Tayo ba ay sumusunod sa utos niya o sa kalooban niya? So sa ating panalangin pa lang, marapat na siyasatin natin ang puso natin. Nagpipray nga tayo tulad ni Jonah. Pero yun nga, yung mga nasa barko, di man lang niya pinagpray para maligtas. So karamihan ba ng prayer natin para sa sarili lang? Sa atin lang? Sa ating kapakanan lang? Do we pray for the lost and the unreached people? Nandito tayo, nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos. Pero pinapangarap din ba natin ang pagdating ng araw na lahat ng lahi sa buong mundo ay magpupuri din sa ating Diyos? Nagpipray ba tayo na i-bless tayo ni Lord? Pero nagpipray din ba tayo na maging blessing tayo sa maraming tao at sa maraming bansa? Naniniwala tayo that salvation belongs to the Lord, na siya ang ating tagapagligtas. Pero naniniwala din ba tayo na siya ang tagapagligtas nila, yung mga hindi pa naabot hanggang sa hanggang ngayon, sa mga sandaling ito? At kung naniniwala ka, susunod ka ba sa Kanya? Susunod ka na ba pag sinabi niya, go and make disciples of all nations? Susunod ka na ba pag sinabi niyang, pray for the nations? Susunod ka na ba pag sinabi niyang, give to the nations? Susunod ka na ba pag sinabi niyang, preach the gospel to your enemies? Susunod ka na ba? Ikaw ang makakasagot niyan. So nawa po, mga kapatid, mga kaibigan, yung ating panalangin, gaya nga po ng ating pamagat, prayer, napakahalaga po na makilala natin ang Diyos at kilalanin natin ang Diyos kung sino siya. Gaya ni Jonah, nagpahayag ang Diyos sa kanya. At nakilala ni Jonah ang tunay na Diyos nung siya ay nanalangin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta ang mga taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Purihin ang Panginoon! Purihin natin ang Diyos sa Kanyang templo. Purihin natin Siya sa langit ang Kanyang matibay na tahanan. Purihin natin Siya dahil sa Kanyang kadakilaang mga ginagawa. Purihin natin Siya dahil sa Kanyang kapangyarihang walang kapantay. Purihin natin Siya sa pamagitan ng pagpapatunog ng mga trumpeta. Purihin natin Siya sa pamagitan ng mga alpa at lira. Purihin natin Siya sa pamagitan ng mga tamburin at mga sayaw. Purihin natin Siya sa pamagitan ng mga instrumentong may kwerdas at mga plauta.
Purihin natin siya sa pamagitan ng mga matutunog na mga pompyang. Ang lahat ng may buhay ay magpuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Sa Setyembre 26, ang MMIM ay magdiriwang na ika-19 na anibersaryo. Sa gitna ng hamon ng pandemya, ay sama-sama nating pupurihin ang kanyang dakilang pangalan. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod at salamat po sa Panginoon dahil binigyan niyo muli tayo ng pagkakataon upang tayo po ay dumulog sa ating Panginoon at samahan po rin niyo ako sa ating pananalangin at manampalataya po tayo na ang Diyos ay gagalaw at kikilos sa ating pong buhay sa mga sandaling ito. Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na binigay mo sa amin muli upang kami ay dumalangin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na amin pong napag-aralan sa gabing ito. At Lord, kami po ay mihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa mga pagkukulang namin, sa amin pong pagsuway, sa mga sinasabi mo sa amin, pinag-uutos mo sa amin, kagaya ni Jonah, Panginoon. At Lord, kami ay nagpapasalamat dahil ikaw ang Diyos na ang tibok ng puso mo ay para sa kaligtasan ng lahat, Panginoon. Kung kaya nga, sa mga oras na ito, dinadalangin po namin, Panginoon, ang aming pong mga kamag-anak, kaibigan, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapitbahay, Panginoon, mga kakilala na hindi pa nakakilala sa iyo. Lord, dalangin po namin na ikaw ang siyang bigay, Panginoon, sa kanila ng pagkakataon upang sila ay makarinig ng iyong salita, Panginoon, at sila ay magkaroon ng pananampalataya at tanggapin kanila bilang Diyos at sariling kapagligtas ng kanilang buhay. Lord, ang iyong kahabagan sa bawat isa sa kanila, Panginoon, ay nihiling namin. At kung anuman, Panginoon, yung kagalakan na aming pong nararanasan, yung katiyakan ng kaligtasan na nasa amin, Panginoon, ay hindi lang sa amin ito manatili, Panginoon, kundi maranasan din ito, Panginoon, ng ibang tao. Kaya nga po, Panginoon, gamitin mo po ang bawat isa sa amin upang maibahagi namin, Panginoon, ang kagalakan, ang regalo ng buhay na walang hanggan, ay ma-share din po namin ito sa iba. Kaya mo nga po, Panginoon, bigyan mo kami ng tapang, bigyan mo kami, Panginoon, ng katalinuhan upang maibahagi namin ang iyong magandang balita ng kaligtasan ng Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, at ganoon din po na dinadalangin din po namin, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na sa mga sandaling ito ay nagugulumihanan dahil sa mga kabi-kabilang suliranin, Panginoon, na tila baga wala nang katapusan, wala nang liwanag na darating. Pero ayon nga, Panginoon, sa iyong mga salita, kapangyarihan mo, walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang bagyo na hindi mo kayang paliwanagin. Walang problema na hindi mo kayang bigyan, Panginoon, ng solusyon. Kaya nga po, Panginoon, kami sa iyo ay dumudulog. Kung ito ay problema patungkol, Panginoon, sa relasyon, ikaw po ang karpintero ng buhay namin. Kaya nga, Panginoon, dalangin po namin na mangusap ka sa bawat isa, Panginoon, at magkaroon ng reconciliation, Panginoon, at magkaroon ng kapatawaran ang mga tao, Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan na may mga sigalot sa mga relasyon, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ganun din po, Panginoon, kung ang pre-request ng mga anak sa mga sandaling ito ay patungkol sa kagalingan, Panginoon, mula sa uri ng karamdaman.
Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos ng himala. Kaya nga, Panginoon, kung si Jonah, Panginoon, ay nanatili sa loob ng dambuhalang isda ng 3 araw, 3 gabi, at siya ay binuhay mo, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, anumang karamdaman meron ang iyong mga anak, ay kayang-kaya mo itong pagalingin, Panginoon. Kaya, Lord, abutin mo mula ulong kang talampakan ang iyong mga anak at ibangon sila, Panginoon, sa banig ng karamdaman at matanggal ang anumang karamdaman meron sila sa mga sandaling ito. Salamat po, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, dinadalangin namin ang aming mga kakaharaping kapagsubukan muli, Panginoon, lalo na sa usapin ng quarantine, Panginoon, sa mga susunod na araw. Lord, dalangin po namin na ikaw ang siyang magbigay, Panginoon, sa amin ng kapanatagan, Panginoon, at bigyan mo kami, Panginoon, ng kapayapaan, at anuman, Panginoon, yung aming kakaharaping mga pagsubok dito, Panginoon, sa quarantine level na ipapatupad, Panginoon. Kaya ano po na kami ay makasunod at kami rin, Panginoon, ay malayo, makaiwas sa anumang banta, Panginoon, ng viruses, Panginoon, na naglipana. Anumang variant ito, Panginoon. Lord, dalangin namin ang ibayang proteksyon sa bawat isa. Salamat po ng maraming, Panginoon. At tunay nga na ikaw lamang ang Diyos na maaari naming kapitan at tawagan, Panginoon. Dahil ikaw lamang ang Diyos na tumutugon. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at sariling tagapagligtas. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon at muli, ako po ay nagpapasalamat, mga kapatid, sa inyong pagsama dito po sa ating online midweek service ng Messiah Mission International Ministries. At patuloy po akong maanyaya sa inyo na patuloy po nating suportahan at samahan yung pong ating daily preaching sa araw-araw po ito mula Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 7 ng gabi, gaya po nitong midweek service natin. Kaya nakita-kita po tayo at patuloy din po na umasa tayo ng Diyos ay kasama natin ang Diyos ang siyang patuloy na gumagabay sa bawat isa sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat.